Ako si Maria at ito ang aking kwento. Wake up, sleepyhead! Ani Max kay Demi, masuyong hinalika ng piski ng natutulog na asawa. Ang mga mata ni Demi ay bumukas at ang unang bagay na nakita niya ay nakangiting mukha ni Max. Good morning, sagot ni Demi, bahagyang ngumuso. Max chuckled at nagtanim ng malambot na halik sa labi ni Demi. Ngumiti si Demi, nasiyahan. Anong oras na? I'm still sleepy. Tumayo na si Max mula sa kama. Muling pinulot ang isang tuwalya at tinuloy ang pagpapatuyo ng buhok. Halos alas 8 na ng umaga, love. Our appointment at the hospital is 9. And you already took a bath. Ani Demi, naninikwas ulit ang nguso. How early did you wake up? Before 6, sagot ni Max. Kinindata ng asawa bago pigil na ngumiti. Demi chuckled, her heart overdriving. Masyado kang excited. Masisisi mo ba ako? Namiss kong lahat kay Kali. Kaya gusto ko ngayon sa bawat check-up niyong dalawa ni baby, kasama ako, ani Max. Bumangon na sa kama si Demi. You're a great father, Max. Kahit na napalagpas mo ang mahalagang araw ng pinagbubuntis ko pa si Kali. It was true. Mula nang may kasal sila 3 months ago at manirahan sa bahay ni ito sa syudad. Max has been nothing but a doting father to Kali. Nang i-request ng anak na gusto nito ng garden team na si Lid, Max had one room in his house, renovated bago sila lumapit doon na mag-anak. Nang magpakita ng interes si Kali sa paglalaro ng piano, bumili si Max ng isang pink na piano para lamang sa kanyang anak na babae dahil yun ang gustong kulay ni Kali. And Demi is becoming anxious that Max would spoil their daughter too much. Minsan sinasaway ni Demi si Max. Pero yun nga, alam naman niya kung saan siya nanggaling. Marami siyang na-miss na mga milestone kasama si Kali at ngayon lang ito bumabawi sa anak, kaya madalas ay hinahayaan na lang niya. Thank you, love. Ibig bang sabihin yan, papayagan mo na akong bilhan siya ng gusto niyang kabayo? Nangingiting sabi ni Max. Demi rolled her eyes. Oh please, Max. More than 500,000 for a small horse. Gayong napakarami na naman nating pony sa farm. But not the one Kali likes, pagrarason ni Max. Umiling na si Demi. Kayo talagang mag-ama, kung ano-ano nang naiisip niyo kapag magkasama kayo. Umpisa ng dalaga. Tumayo na mula sa kama, marahang hinaplos ang kanyang maglilimang buwan na tiyan. Just teach Kali how to invest in better things, Max. Like houses. Humalakak na si Max. Gaya na negosyo mo. At paano kung tatanungin ka niya na magtayo ng isang pink na bahay? O kahit isang pink na palasyo? Ano ang sasabihin mo? Natawa na rin si Demi. Hindi malayong iniisip ni Max. Kali is becoming more and more curious by the day. Sino nakakaalam ko anong iisipin ng kanilang anak na babae kapag marami siyang natututunan tungkol sa kanilang mga negosyo. When Kali figures that out, I'll tell her you will buy her the pink house from the ones I'm selling. Nakangising sagot ni Demi. Nakangiting lumapit si Max sa asawa, masuyong hinawakan ng tiyan nito. Smart? You know what's smarter? You taking a bath now before we get late for your appointment at the hospital. Gusto ko talagang malaman kung babae o lalaki bang munting anghel na nasa sinapupunan mo. Sabi ni Max, niyuko ang tiyan ng asawa at marahan yung hinalikan. Come on, buddy, kick one if you're a boy, and kick two if you're a girl. Come on, give a daddy a hint and let me win. Muling natawa si Demi. Nandadaya ka na naman anang dalaga. Iniwan na si Max sa silid at naglakad patungo sa banyo. Sa check-up ni Demi ngayon, malalaman if they're having a boy or a girl at nag-usap na sila. Kung lalaki magiging anak nila, Max would name their baby. But if it's a girl, Demi would name their baby again. Wait up, love. Let me check the bathroom first, baka madulas ka. Ani Max. Nagmamadaling sumunod sa asawa nang masigurong maayos ang sahig sa banyo at ligtas na gamitin ni Demi, tinulungan na mismo ni Max si Demi sa paghuhubad ng damit nito.
Gaya ng nakasanayan, hindi isinara ni Max ang pinto ng banyo nang magsimulang maligo ang asawa. Even since they moved in his house in the city, hindi na ipinasasara ni Max kay Demi ang pinto ng banyo tuwing naliligo to. He was anxious that if something would happen to Demi, hindi niya ito madaluhan agad. Minsan, nagrereklamo na si Demi sa pagiging overprotective ni Max sa kanya. But she knew her husband just wants to keep her and their unborn child safe. Nang matapos maligo si Demi, saktong nakabihis na rin si Max. It was a weekend. They were supposed to fly to San Ignacio upang bisitahin si Corang nagpaiwan doon. Subalit pupunta muna sila sa ospital para sa check-up ni Demi. Matapos gumayak, agad na nagtungo ang mag-asawa sa St. Anthony's Hospital kung saan naroon ang OB-GYN ni Demi. Pagdating doon, hindi sila naghintay ng matagal dahil may appointment sila sa doktor. Sandaling sinuri ng doktora si Demi. Tinanong kung may kakaiba itong nararamdaman sa kanyang katawan habang buntis ito. Nang masigurong maayos naman si Demi ay pinahiga na ito ng doktora sa kama at hinanda ang sonogram machine. Habang naghihintay, inabot ni Demi ang kamay ni Max na sumama hanggang sa loob ng ultrasound room. "What do you think? Boy or girl?" ani Demi. Pilitang ngiti, may halong kaba ang tinig. Marahang pinisil ni Max ang kamay ng asawa. Kinintalan ng halikang noo nito at ngumiti. "Boy or girl, doesn't matter, love. I love our child just the same." Ngumiti na si Demi. Nagrelax ng kaunti. Hindi naglaon, sinimulan na ng doktor ang pagsusuri. Nilagyan ito ng jalang wand ng sonogram at sinimulan niyang ipasada sa maumbok ng tiyan ni Demi. Hindi nagtagal, an image appeared on the monitor. Pinaliwanag ng doktor kung nasa ng iba't ibang bahagi ng katawan ng bata sa sinapupunan ni Demi. Halos mapunit ang mga labi ng mag-asawa sa sobrang pangiti habang nakikita nila sa monitor ang ikalawang anak. Malikot ito at siguradong bubula-bugi ng kanilang mundo paglabas nito. But of course, in a nice and a cute way. "Your baby is healthy and strong," komento ng doktora, patuloy pa rin sa paghagod ng wand sa tiyan ni Demi. Hanggang sa bigla itong matigilan, maiging sinipat ang image sa monitor bago. "Congratulations! You're having a baby boy," anito. Lalong lumawak ang ngiti ni Max bago tumingin kay Demi. "I won," anito, nagniningning ang mga mata. "So what would we name him?" ani Demi, bakas din ang labis na tuwa sa tinig. She secretly wants a little boy too, one that looks exactly like Max. Sandaling tinignan ni Max ang monitor. Pinagsawang mata sa kanilang supling na hindi pa man naipapanganak, ay labis na nagdadala ng labis na tuwa sa kanilang pamilya. "Grayson Luke Guerrero, that would be his name," ani Max. "Kami, careful sweetheart." Paalala ni Max sa panganin na noon ay naglalaro sa may pool ng private beach resort na pag-aari ng GDC. Doon ginanap ang binyag ng kanilang bunso na si Gray. "I'm just going back to the water, Daddy. My pink floaties will save me," sagot ni Callie, bago muling tumalon sa kiddie pool kung saan naroon din si Elaine at ang iba pang mga anak at apo ng mga guests. For the past year, lalong naging malapit ang dalawang bata. And Max is happy with the progress. Ngumiti si Max. Sandaling pinanood ang paglangoy ng anak gamit ang floaters nito patungo sa iba pang kasama nito sa pool. His little girl is starting to be independent even at just 4 years old. Mukhang dapat pa niyang hiritan si Demi ng isa pang prinsesa. He's not done spoiling little princess just yet. With that in thought, bumalik sa isa sa mga kabana si Max at pinuntahan sina Demi at Gray. Naabutan niyang tulog si Gray sa kamay ni Demi na noon ay nakaupo sa rocking chair. Sandaling pinagmasdan ni Max ang kanyang mag-ina nang tuluyan siyang makalapit sa mga to. Malumanay niyang hinawakan ang pisngi ng kanyang 4 na buwang anghel at ngumiti. Mukha siyang pagod, ani Max. Dumukwang at kinintala ng halikang noo ng asawa. "You look tired as well. Why don't you take a nap, love?" "Alam kong pagod ka na rin." Kaninang umaga ginanap ang binyag ni Gray. It was well attended by all of their friends except for Conrad and his family.
Naitaong nasa Cebu ang mga ito at nagpasabing hahabol na lang sa selebrasyon. Buong araw nang nag-aasikaso si Demi sa mga bisita. Subalit matapos ang short program kanina bago ang kainan, nagpaalam na si Demi na papatulugin si Gray dahil nagliligalig na ang bata. Kaya naroon si Demi sa private cabana na malapit lang sa pool. I'm okay, Max. Nandyan naman si Manang Rita. They can help me with my needs here, with Gray. Si Lola ang tignan mo sa main hall. Baka pinapagod na naman niyang sarili niya at sumpungin na naman ang pananakit ng tuhod. Ani Demi, natatawa. She's a pro-host love. Besides, kasama niya si Ella sa pag-entertain ng mga bisita. So wag kang mag-alala and just relax. Ako nang bahala. Ani Max. What about the people from Aura Project? Hindi mo ba sila dapat paghandaan? Ani Demi. Nagkibit-balikat lang si Max. No need to prepare. I know the project by heart, love. Tayong gumawa ng proposal noon, hindi ba? 5 years ago. Our very first collaboration. Mumiti si Demi, napupuno ng labis na saya ang kanyang dibdib para kay Max. Mula na mag-collaborate ang GDC at Elite Properties, ang kumpanyang pag-aari niya, lalo naging mas maingay ang pangalan ng dalawa sa land development. Napasok din ng GDC ang ilang multi-million-dollar deals abroad dahil doon. Kaya naman ang malaman ng mga initial heads ng Aura Project ang tungkol doon ay sila na muli ang lumapit kay Max upang makipag-usap. Noon, nalaman ng binata na hindi progress ang project dahil na rin sa malawakang korupsyon sa mga humawak dito at sa Gold Development Company na unang humawak ng proyekto. Nakakulong ng mga naunang humawak sa project. Gaya rin ni Thomas at ng mga anak nito na kasama sa sumira sa kanilang plano para sa proyekto. At dahil naitaon na ngayong araw ang dating ng mga taga-Aura Project sa bansa, nagpa siyang mag-asawa na dalhin na lang ang mga ito sa private resort nila and let them join the fun. I know you doing them. This time, Max, Ani Demi, marahang tinapik ang pisngi ng asawa. I'm winning because of you, sabi naman ni Max. Kinintalan ng halikang labi ng asawa. Hindi naglaon dumating na sina Conrad at Gail, kasamang kanilang mga anak na si Ashley at Dylan. Ashley is 10 years old, while Dylan is 7. Matapos bumati sa mag-asawang Demi at Max, agad na nagpaalam ang magkapatid na di Alexis na maniligo na sa pool. Sorry, we are late, ani Gail kay Demi. It's okay, kami na nga dapat magpasalamat dahil naisingit niyo kami sa schedule niyo ni Conrad. Thank you so much for coming, Gail. Conrad, this means so much to us, ani Demi. Sincero. No biggie, I'm proud to be the godfather of this little guy too. Sagot naman ni Conrad. Sasagot pa sana si Demi, subalit nakarinig sila ng iringan ng mga bata sa may pool sa malapit. You cannot come here. You drown, sabi ni Dylan kay Kali na noon ay gustong lumipat sa mas malalim na pool kung saan naroon ang magkapatid na di Alexus. But I want to. I can swim there. I have floaties, pagrarasan ni Kali. Winagwag ang floater sa brasa nito. Dylan smirked. You are stubborn little kid. Nagpapadyak na si Kali, mangiyak-ngiyak. I'm not a kid. I'm a pink princess. Okay, that's our clue, Gail. Ani Conrad sa asawa. Nagmamadaling nilapitan ng dalawang bata at inawat ang mga ito. Naiwan sa kabana sina Demi at Max. Tahimik na tumatawa. Dylan and Kali always get into a word fight tuwing nagkikitang mga to. Dylan is a very much a rule abider, while Kali, well, she is a handful with a temper like her father. Hindi naglaon, tinawagan na ni Ella si Max. Sinabi nitong naroon ng mga bisita from Aura Project. Muling humalik si Max kay Demi. Wish me luck. You don't need one as long as you have my love. Max chuckled. I agree. Anit at muling kinintalan ng halikang labi ng asawa bago tuluyang umalis. Tumayo na si Demi sa rocking chair habang hawak ang kanyang bunso na tulog pa rin. She watched as Dylan and Kali shook hands dahil pinagbati na ito ni Conrad at Gail. Umiingos pa rin si Kali at rumorol yung mata. Subalit ginawa pa rin ang gusto ng mga nakatatanda. As a peace offering, hinayaan na rin ni Dylan na mag-swimming si Kali sa mas malalim na pool, subalit may salbadida. Dylan surely took after his father Conrad at si Demi higit na natutuwang natagpuan niyang isang tunay na kaibigan sa di Alexus. Hindi naglaon nakita ni Demi sina Ella at Max na kasama ng mga taga-Aura Project at ginigiya
ang mga to sa private cottage area ng resort. Tumingin si Max sa kanya at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may labis na kaligayahan na sumasalamin sa kanyang sarili. Hindi naglaon, he mouthed the words, "I love you." Demi smiled, mouthed the words back, and blew him a kiss. Sinalo ni Max ang imaginary kiss in his hands and placed it on his chest bago tutuluyang naglakad palayo kasamang mga bisita. Muling napangiti si Demi habang pinagmamasdan ng kasiyahan sa kanyang paligid. Sino ang mag-aakalang magbabago ng ganun ang kanyang buhay? Ang sabi nila kapag pinagkaloob ng langit, mangyayari kahit na hindi ipilit. At naniniwala si Demi na yun talaga ang buhay na kaloob ng langit para sa kanya. Hindi na siyang babaeng kinasal lang dahil sa kontrata. Siya ngayon ay asawa na ni Max Guerrero, mahal at minamahal habang buhay. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Demi at Max. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.